Amen. Good evening, everyone. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ba pinagpala ng Panginoon? Amen. Konting patotoo lang, nung pong kagabi, merong kaibigan tayo na actually lagi nagtatanong yan sa akin about prophecy, about yung mga events sa end time. No? Matagal na natin kilala yan at siguro mga 30 years na rin Kristiyano yan. So, medyo yung mga sagot ko sa kanya, diretso na din eh. Sabi ko, ewan ko sa'yo, bakit ayaw mong matuto? Tanong ka ng tanong. Sabi ko, hindi mo yan maintindihan kung wala magtuturo sa'yo. No? So, tapos kagabi, sabi niya, Pastor, yung pong kasama namin sa church na gitarista din ay pwede po ba ninyo kaming turuan tungkol sa end time? O sabi ko, my pleasure, sabi ko sa kanya. Pwede po ba ako mag-imbita pa ng iba? Mas maganda ka ako. Sabi niya, yung po mga kakilala ko, gusto ko silang imbitahin. Baka po yung mga kabataan namin sa church, gusto din. Sabi ko, kahit ilan, basta interesado. Kasi hindi... At seryosong matuto kasi hindi biro yung pag-aaralan natin. Sabi ko sa kanya kahit once a week, 1 hour na pag-aaral, tapos binigay ko yung mga topic, nagulat siya. Sabi niya, oh, grabe. Sabi ko siguro mga 1 taong Bible study yan. Ganon. Oh, brother, hindi yan biro, sabi ko sa kanya. At galak na galak siya, sabi niya, sige pastor, pag-uwi po ninyo, iset natin. So nag-set kami ng date, June 4, 2:00 ng hapon. Venue na lang yung aming pinag-uusapan kung saan namin gagawin. So isama niyo po sa dalangin, sana matuloy dahil sila yung may gustong matuto, mga kapatid, no? At minsan yung mga ibang mga naisilang na dito sa church, minsan na hindi nila alam kung gaano sila kapalad. No? Dahil hindi nyo naranasan yung maging bahagi ng ibang grupo at kung ano yung kinakain nila doon. Sabi niya, Pastor, 1 oras lang? Oo, kako, pwede na yun. Baka mabulunan kayo eh. Pastor, gutom na gutom kami. Hindi, okay lang yan. Mabuti yung bitin, kako, kesa yung ma-overfed kayo. So, that tells you, kasi po, ang totoo niyan sa majority ng mga denomination, they don't deal with heavy stuff. No, basic lang, puro basic, yung Christian living, katulad ditong pinag-aaralan natin, no? Exampleships, giving, evangelism, no? Pinag-usapan nga namin yung nag-invite sa akin na ang daming pastor, yung nakaraang pinuntahan ko. Isipin mo, may mga speaker pa sila, ang topic lang evangelism. There's nothing wrong with that. Pero ang dami ng mga summit or mga seminars tungkol sa leadership, tungkol sa outreach, tungkol sa church government. Madalang kang makakakita at makakakita ng mga nagpo-post about Bible prophecy. Walang nagkakandak ng ganyan. Yan ang totoo, mga kapatid. Tumingin kayo sa mga nag-advertise. Revival, di ba? Holy Ghost, G12, paano dumami, paano lumaki. Wala namang masama nun eh. Pero hanggang doon lang. Tapos yung mga tao, gagawing busy sa activities, kung ano-anong activities sa church. No? Pero hindi lumalago in terms of spiritual understanding. No? Tanungin mo sila tungkol sa scripture ng doctrine. Hindi nila alam kung ano yung mga doctrines. No? Yun ang bagay na nakakalungkot, mga kapatid. Kaya, no, kagabi, sinabihan ko nga sila, kilala din ni Gideon yan. Sabi ko, hindi ba mapalad tayo, brother? O nga, pastor, sabi niya. Galing din ako sa ganyan, sabi niya. Wala naman talagang, hanggang doon lang, ikot-ikot lang, sabi niya. Kaya mga kapatid, hindi naman tayo masyadong marami, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos.
hindi naman biro yung binigay na kapahayagan ng Diyos sa atin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo po nabiyayaan ng masaganang aral ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya nawa po ay huwag nating baliwalain, pagpahalagahan natin, no? Kung ano po yung ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin po. Tayo ay naitalaga bago pa itinatag ang sanlibutan. Masyadong napakasagana ng plano at programa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ano po, kaya kung tayo ay magsisipag, magdededicate ng buhay natin, ang Diyos po natin Diyos ng kasaganaan, Diyos ng multiplication, at Diyos ng development. Yan ang Diyos natin. Hindi siya stagnated or stagnant God. Walang status quo sa Diyos. No, tuloy-tuloy ang ating Panginoon. Ganun siya, mga kapatid. Kaya kung tayo ay mag-devote ng ating sarili sa Panginoon, ang Diyos po ay hindi lilimot ng ating mga iginagawad na pagsisikap para sa kanyang gawain. Tayo po ay magpapatuloy. Bukas po ay tutulak kami ni Mrs. papuntang Cagayan de Oro. Meron po tayong services doon from Friday night, Saturday night, and Sunday morning. At maaring sumama yung mga taga-Camiguin, mga taga-Banisilan. Hindi ko po alam kung ilang mga churches yung magko-converge doon sa Cagayan de Oro. Pagkatapos sa Wednesday, tutulak kami from Cagayan de Oro to Kabadbaran. Meron silang joint fellowship. The following week, Friday, Saturday, Sunday din. So, yun yung pinakamalaking gathering nila every year, no? Parang yung ginagawa nating convention dito. At least, siguro yung crowd nila dyan, mga nasa 800 na mga katao. No? Umuupa sila ng malaking hall din doon. So, dalangin nyo sa Panginoon na tayo po magamit ng ating Panginoong Diyos. Isama nyo kami sa prayers, na ingatan po kami ng Panginoon sa aming mga paglalakbay at pagmimisyon para sa kanyang gawain. Amen po ba? Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa pagpapatuloy ng ating mga pagtalakay. Dito po tayo sa 1 Corinto 13. Gagamit naman tayo ng ibang teksto, pero ito po yung ikalawang bahagi ng ating tinatalakay na Character of a Mature Christian. Noong nakaraan ay pinag-usapan natin na kung sa natural, ang isang sanggol kapag isinilang ay hindi mananatiling sanggol. At ang kanyang feeding ay hindi mananatiling gatas. Pag yan ay tinubuan ng ngipin, maghahanap yan ng ibang kakainin, mga kapatid. So hindi gatas. So even in nature, may tinatawag na physical development, evolution, napaka-magnificent, ganda ng pagkadesenyo ng Diyos sa tao. Imagine niyo from fetus, no, magiging isang tao, no, mga kapatid, kakaiba ang ating Panginoon. At bilang tao din, no, sa lahat ng bagay, tayo po ay nire-require na mag-mature. No, hindi pwedeng tayo nagkakaedad at nananatili tayong isip bata. Sa natural, masagwa yun kahit sa natural na bagay. Ano po, sa pagkatao natin, hinahanapan tayo ng development dahil normal yon na habang nagkakaedad ka ay nag-iiba rin yung punto de vista mo, yung pananaw mo sa mga bagay-bagay, hindi parehas at hindi pwedeng magparehas ang iyong pag-iisip at pananaw sa buhay nung ikaw ay bata at nung ikaw ay magkaedad na. Mag-iiba po yun, mga kapatid. Kaya nga kahit sa aklat ng Ecclesiastes, makikita doon, na sa chapter 12, na merong kaibang nangyayari sa katawan ng tao, mga kapatid, kapag siya nagkakaedad na.
Ang tawag nga dyan ni Solomon, the evil days, yung paglabo ng mata, yung ngipin natin hindi na kaparehas ng dati, yung ating tuhod nanginginig na, mga kapatid. Dinescribe yan ni Solomon sa kakaibang metapora, mga kapatid. Kanya, ganun po ang programa ng ating Panginoong Diyos sa atin. So dito tayo sa unang Korinto 13, versikulo 12, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. For now we see, verse 11 pala. When I was a child, I spoke as a child. No? I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. May the Lord add blessings to the reading of His Word. Sabi ni Paul, when I was a child, I spoke as a child. Pag tinignan ninyo yung bata, katulad yung anak ni Bless na yan, no? Kahit yung anak ni Reynan, tsaka yung aking apo, gibberish ang kanilang mga lingwahe. Walang sense, tama? It doesn't make sense, mga kapatid. Lahat ng sinasabi nila ay childish talks, mga kapatid, na hindi masyadong valuable and sometimes it doesn't make sense. Many times it doesn't make sense, mga kapatid, no? At yun ang ating kalagayan, mga kapatid, dumadaan tayo sa tinatawag na childish na kalagayan bilang isang mananampalataya. Alam mo, ang isang sanggol, very fragile yan. Pagka binitbit mo, ay kakaiba yung bitbit mo. Tama? Amen po? Ganon din tayo. Pag isinilang bagong born again ka, maselan masyado yan. No, inaalagaan mo yan kapag yan ay newborn baby sa Panginoon. Kahit na yan po ay medyo may edad na. Sabihin mo na nasa teenage or 20 years old or 30. Pero pag siya ay na-born again, hindi magpaparehas ang kanyang physical mindset sa kanyang spiritual mindset. Wala siyang kamalay-malay sa mga bagay espiritual. Amen po? No, wala siyang kaalaman doon. Ang alam lang niya yung mga bagay ng mundo. Pero yung pananaw sa mga bagay ng Panginoon, wala po siyang kamulatan doon, mga kapatid. Kanya napakaselan yan at dapat maingat nating inaaruga, mga kapatid. Kaya iba yung pag-aalaga sa bagong silang na membro, iba yung pag-aalaga sa mga bumilang na ng taon sa gawain ng ating Panginoon. Kanya mahirap mangaral bilang isang pastor kapag meron kang mixed crowd. Kanya kung para sa akin, kung nagsisimula pa lang ang isang mananampalataya, bagamat hindi ko naman pwedeng sabihin na kapag matagal ka na mag-i-skip ka na. Kung ikaw ay bagong silang sa gawain ng Panginoon, as much as possible, don't skip services. Because you want to absorb everything. Okay? You want to learn, you want to gain knowledge, mga kapatid. Kailangan mong mag-absorb ng mga bagay na makakatulong sa'yo para mag-grow ka spiritually. Pag Sunday, makikita mo yung mensahe natin, iba. Pag Wednesday, iba din ang message natin. Tama po? No? Ngayon, minsan, pag nagmimisahe ako ng katulad ng naririnig nila pag Sunday, I can tell many or maybe some are having difficulty absorbing. I may be preaching above their head, mga kapatid, pero wala akong magagawa. Kung hindi nila maintindihan yon, they just have to take it as it is, mga kapatid, and then pray na tulungan sila ng Diyos na eventually ay maintindihan yon, mga kapatid. No, kaya may growth at mayroong development na nagaganap at hindi pwedeng manatili sa isang spiritual condition. Sabi ni Paul, when I was a child, I spoke as a child. I understand as a child. My understanding is in infancy. Ganun yun, mga kapatid. I thought as a child. The way I think as a Christian is childish. No?
Napaka-fragile niyan, mga kapatid, no? Pero nanatili ba si Paul doon? Hindi. Sabi niya, but when I became a man, no? Kaya ang bata, ano yan eh, a child is selfish. A child is self-centered. A child doesn't care who he bothers. Tama? Ang bata pag nagutom yan, walang pakialam yan kung anong oras ng gabi, magbubulahaw yan. Pag siya ay nakadama ng discomfort, mga kapatid, or nakadumi sa kanyang lampin, he doesn't care what time is it. Gigising ka bilang isang magulang kahit na yan ay madaling araw para palitan yung kanyang lampin. Bakit? May nararamdaman siyang discomfort eh. Nai-irritate siya. So ang kanyang patience to absorb yung discomfort na yon, hindi katulad sa atin. Tayong matatanda, pwede nating pigilan, mga kapatid, yung ihi natin. Napipigilan mo yan eh. Tama? Amen po ba? Kahit minsan yung naduming-dumi ka na, meron kang restrain. Pero yung bata, wala siyang ganong pakiramdam. Pag nagugutom yung bata, gusto niya mag-demand, mga kapatid, gigising ka, magtitimpla ka ng gatas. Pero tayong mga may edad na, we have the ability to control. Tama, hindi? Meron tayong abilidad na kumontrol ng ating mga urges, mga kapatid. But a child doesn't have that ability. No, wala siyang ganong kakayanan, mga kapatid. And therefore, ayaw ni Pablong manatili tayong ganon. Selfish, self-centered, disregarding the feelings of others, mga kapatid, gibberish talks, walang katuturang mga kaisipan, mga kapatid, no, nonsense na mga kaisipan, nonsense na mga communication, mga kapatid. No, and we display ourselves in a childish manner. No? Ganun 'yon, no? Ang mga bata, they don't care. Katulad niyan, they can run around here, they don't care. They can just talk loudly. Pero tayo, we know how to behave ourselves. But the child, you have to discipline them, put them in a condition na kailangan nilang malaman kung saan sila. Pero tayo, we don't need that. So kung i-translate mo yan sa spiritual condition, mga kapatid, ganun ang bata. Di ba? No? Ang bata, pag hindi mo binigay yung gusto niya, iiyak yan, mga kapatid. Tama? No? Magtatampo, magdadabog kung ano-anong nasa sasabihin niya, mga kapatid. You will automatically see the reaction of a child once what he wants and what he is demanding is not given, mga kapatid. No? So ganun din yan pag may mga mananampalataya na pag hindi mo napagbigyan, they are easily offended. No? Pag nakarinig ng isang preaching, no, meron nga nagkwento sa akin, Pastor, yung isang brother, kaya hindi na nag-a-attend kasi may kasama siya ditong girlfriend nata niya yung nakapantalon. Nasagian mo yung pantalon. Akala niya siya yung sinasabihan mo. See? Childish. Tama? Amen po? Alam ko bang nakapantalon yung kasama niya? And why should I preach that the only thing I'm thinking is his companion? Amen po? So, mga ganon. You can easily see faults, mga kapatid. Childishness yan yung mga ganyan. Wala kang ability to absorb yung mga bagay na dapat mong i-absorb, mga kapatid. And therefore, sinasabi ni Paul, we're not supposed to stay in that condition. So, balikan natin yung binasa natin sa Hebrews, mga kapatid. Hebrews chapter 5. Verse 12 to 14. And then, binanggit ko na sa inyo yung mga ilang bagay na last Wednesday about characters of a mature Christian. I will not repeat what I've said last Wednesday, no? Gusto ko lang balikan ito. Sabi ni Paul dito sa chapter 5, verse 12, for though by this time you ought to be teachers. Dapat nagtuturo ka na eh. Di ba? Amen po? Hindi ka naman pwede magturo kung you're still in a childish condition. How can you teach if you're childish? You need someone to teach you again. And therefore, kailangan turuan ka uli. The first principles of the oracles of God. Parang tuturuan ka uli gumamit ng kubyertos. The basics.
Di ba? Which is, para sa akin, this is unbecoming of someone that have already aged in serving God. Di ba? Kaya nga sabi ko, nung Sunday, mga kapatid, pag lagi kang absent sa church, no, hindi mo masyadong binibigyan ng importance at ninonormalize mo yung absences, yung paglago mo na, nadidelay. Di ba? Lagi kang bumabalik sa number 1, lagi kang nagmi-makeup, mga kapatid. You're supposed to be already promoted into something, pero nadidelay yun kasi nanonormalize yung hindi mo pag-attend. Hindi mo na susundan at yung spiritual consistency na nire-require for you to grow is not present. And therefore, it defeats, mga kapatid, yung desire ng Panginoong Diyos na makita tayong mag-grow. Amen po? Kaya dito ang sabi, isipin mo yan, tumanda ka na, kailangan ka pang turuan ng basic uli. That's really, ang pangit nun, mga kapatid. Di ba? Dapat college ka na, tuturuan ka uli ng ABC. Nako, sayang ang oras. And you have come to need milk and not solid food. Okay? So Paul is comparing yung attitude ng mga Hebrew Christian. Sabi niya, the way I look at you, sabi niya, you're still immature. Sabi ni Paul, that's very sad dito sa mga kapatid natin. No? For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. No? Anong ibig sabihin ng unskilled in the word of righteousness? Mga kapatid, you don't know how to use it. Kaya nga unskilled eh. You may hear it, but you don't know how to handle it. Diba? Ang isang taong skilled, he knows how to use the tools. Tama? Amen po tayo? Pag pinahawak ka ng tools, skilled ka, alam mo kung paano gamit. Hindi ka kailangan turuan paano gumamit ng screwdriver, ng lagare, ng martilyo. Tama? Pero kung unskilled ka in carpentry, unskilled ka in plumbing, unskilled ka in anything, construction, somebody needs to tell you how to use it and how to use those equipment so you can use it properly. Tama? So sa salita ng Panginoong Diyos, you don't know how to use it. Why? Because you are unskilled. Why are you unskilled? Because you have been missing the important things, mga kapatid. Tama po? Yung iba, hindi naman maturuan. Paano gamitin yung tamang paggamit? They think they already know how to use it. Are you following me? Diba? May mga ganun, natutulan ng konti, akala nila, alam na nila lahat. Diba? They act as if they know already. Hindi ganon. Diba? Ang requirement, always be teachable, kahit na marami ka nang alam. Because if you stay teachable, walang iba nagpo-profit yan kung hindi ikaw. Diba? For everyone who partakes only of milk is unskilled. Meaning, you don't know what you're doing. Diba? In the word of righteousness, for he is a babe. No? Kaya, minsan may mga kasama akong pastor, malalaman ko kung unskilled eh. Bakit? So, the way they think and the way they see things, I can sense that they are still unskilled. Pastor na yan, ha? Mga kapatid. Pero the way they look at things, unskilled. I can tell. By the way they reason, the way they look at situation, I can sense unskilled. Yan ang problema sa end-time message. Walang proper training. Bakit sasabihin ni Pablo yung unskilled kung hindi mo kailangan ng training? You train people how to use a weapon, tama? And we're using a sword, mga kapatid, kahit sa literal na paggamit ng espada, hindi ka pinapagamit kaagad ng talagang sword. Patpat muna, tama? Until you know the rudiments of how to be a good swordsman. Ganun, minsan dito sa end time, problema natin yan eh. No, kaya nga siguro next time na mag-seminar ako, tuturuan ko sila how to be a good speaker. I'm not saying I am, but I know, mga kapatid, na marunong ako magturo. Hindi ko tinataas ang bangko ko, I know I can teach. Amen po? Do you understand me? So, ang problema minsan sa mga tumatay sa pulpito, scattered thoughts. Di ba, marunong mag-take off, hindi marunong mag-landing. Minsan naman, kung saan-saan napupunta yung mensahe, walang
walang kabuuan, no? Mga kapatid, hindi marunong gumamit ng text, nagbasa ng text kung saan-saan na pumunta. Meaning unskilled. Amen? Pag gumamit ka ng text, mga kapatid, you have to know what you're reading. You have to use the text and explain it in context. What is the context of the text? Or else what you are saying is a pretext. A pretext is your own way of looking at things out of context. That is an unskilled person. Tama? Amen po. You are unskilled in the word of righteousness. Ganun mo yan, mga kapatid. So, bata. No? Bata. Kailangan turuan pa, mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa mga kasamang pastor, pag tumayo kayo sa pulpito, you are holding a badge. No? Otoridad ka pag tayo mo sa likod ng pulpito. No? So, kailangan alam mo yung sinasabi mo, no, inaral mo, preparado ka, mga kapatid. No? And then the best way for you to know if you are developing as a speaker, listen to yourself. Pakinggan mo yung preaching mo mismo. Tama? Amen po. Meron ako nabasa sa Facebook, the best way to humble a musician is for him to record himself. Because your recording will not deny. Tama? Pagka narinig mo yung sarili mo, ay, sintonado pala ako. Ay, iba pa. Saan ako napupunta? Kasi pag sinabihan ka lang, baka ma-offend ka eh. Pero you record yourself and you listen to yourself, then you will know. Because it will never lie. You follow me? So what am I saying? That the people that Paul was writing this letter were Hebrew people. These are not Gentiles. These are Jews who became a Gentile. And Paul was expecting na sana lumago na sila because comparing to the Gentiles, they are ahead. Tama? Because these guys are knowledgeable in the law. Kaya nga ang lalim ng Hebrews eh. Isipin mo yung pinagtatalakay ng Hebrews, tabernacle, yung laman ng tabernakulo, the Aaronic priesthood, the Levitical priesthood. Anong alam ng Gentiles yan? Walang alam ng Gentiles yan. Amen? So ang expectation ni Paul, mataas na. But unfortunately, yung mga kapatid na ito, they need to go back to the elementary again. Because they have displayed themselves unskilled in the word of righteousness. For they are a babe. But solid food belongs to those who are of full age. That is, by those who by reason of use have their senses exercised to discern. You are able to discern a spirit. Not suspicion is different from discernment. Amen po? Discernment is a gift, one of the 9 gifts of the Spirit. Marunong kang magbasa ng Espiritu. Mga kapatid, you can read spirits. And it takes experience to read spirits, to discern attitudes, to discern how people think, mga kapatid. You don't suspect, but you're able to see the body language, the way they display themselves, mga kapatid, then you can discern. That ability is not present to a child or in a child. A child cannot and has no ability to discern. Amen po? Pero ang mature na mananampalataya, meron silang ability to discern. So let's move on. Mga kapatid, I will add to character of a mature Christian ay yung being active in service. No? Siya po ay actively participating. No? 1 Corinthians 15:58. I don't know if I already mentioned this, but I'd like to start from this. So, tapos na tayo sa Christ-likeness, rooted in the Word, fruit of the Spirit. And now, a mature Christian enjoys serving the Lord. Serving the Lord for a mature Christian is not a burden. It's a joy. It is a privilege. It's an opportunity. He wants to present himself. Hindi yan kailangan sabihan. Nakikita niya yung dapat niyang gawin. It's a joy na makagawa para sa gawain ng Panginoon. Para sa kanya, hindi yung kabigatan.
Masyadong malalim ang kanyang pagmamalasakit. Dahil naiintindihan niya kung bakit niya kailangan gawin yon. Mga kapatid, no? Yung pagmamahal niya sa gawain ng Panginoon ay tinutumbasan lang niya ang mga kabutihan at kagandahang loob na iginagawad ng Panginoong Diyos sa kanya. Kagalakan niya yon, mga kapatid. Tingnan po ninyo sinabi ni Pablo, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast." Ano ibig sabihin ng steadfast? Always ready. Diba? Matatag. Diba? Paano mo gagamitin at paano tayo magiging mature kung you are an undependable brother or sister in the Lord? Diba? Hindi ka dependable. You say one thing, you do the other thing. Diba? Unreliable. Then you're not steadfast. Diba? Pag steadfast ka, matatag. Diba? Solid ang foundation mo, mga kapatid. Unmovable. Why are you unmovable? Because you're steadfast. Hindi ka kaway-kawayan. Diba? Hindi yung, nandito ka minsan, nandoon ka minsan, para kang wala kang paninindigan. Ano ka ba? Mabuti pa si Trillanes may paninindigan, ikaw wala. Kahit mali yung paninindigan niya, at least may paninindigan siya, tama, naninindigan sa mali. Do you understand me? So ang isang mature Christian, may stand yan. Hindi yan kawayan, hindi yan pag ganun-ganun, mga kapatid. No, meron siyang goal, meron siyang malinaw na daan at dinadaanan. Hindi yan ang huhula. Alam niya kung ano yung ginagawa niya, mga kapatid. Diba? Steadfast, unmovable, always abounding. Ano yung always abounding? Mga kapatid, masagana. He is abounding. Diba? No, masagana sa gawain ng Panginoon. Always available. No, masaya. Kagalakan niya yon. No, mga kapatid, yung abounding parang ang description niyan rumaragasa o masagana. 'Di ba? Yung 'di ba abounding blessing. Oh, may God bless you abundantly. Di ba? O abounding in the blessings of the Lord. Bakit? Sabi ni David, my cup runneth over. Di ba? Mga kapatid, no, talagang sobra-sobra yung yung kagalakan mo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Why are you so abounding in the work of the Lord? Because you understand, mga kapatid. You don't have enough time and you don't have all the time in the world na makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen po? Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. We don't know that. No one can tell how long we're gonna stay here. That's why every given opportunity that God gives you to serve Him, use it. Di ba, mga kapatid? Kagalakan niya ng isang mature Christian. Kahit sabihin mong mapagod, pero yung pagod niya is being translated into joy. Why? Because he's doing it not for anyone, but for God. And he understands why he is doing it. To reciprocate the goodness of the Lord, like the song we've sung a while ago. Hindi lang natin kinakanta yan. All my life, you have been faithful. You have been so good. Kinakanta natin, tapos hindi totoo? Di ba? Pag kinanta mo yan, totoo yan sa buhay mo. Pero paano mo papalitan yung goodness ng Panginoon? Kanta lang, hindi. Walang kwenta yung kanta kung walang action. Because faith without works is dead. Tama? Huwag natin sinasabing mahal natin ang Panginoon pagkatapos walang action. Misa nga, hindi mo na kailangan sabihin, gawin mo na lang eh. Di ba? Always abounding in the work. Yung iba, abounding in lakwatsa eh. Abounding in barkada, abounding in many affairs in the world. Pero sa gawain ng Panginoon, ang kupad-kupad. Di ba? Ang kupad. Ikaw naman, pastor, ba't sineswelduhan mo ba yan? Ay, bakit? Hindi ka ba sinasahuran ng Diyos? Hindi ako nagsasahod sa'yo, pero ang Diyos sobra-sobra yung pasahod sa'yo. Di ba? Lahat, pagising mo sa umaga, alam mo ba ang meaning ng sleeping? It is, you're half dead. In the Jewish tradition, when you sleep,
according to them, your soul leaves your body, kaya nananaginip kayo eh. Hindi mo alam kung babalik uli yun. Tama? Kaya nga minsan sabi mo, bakit may nakita kong ganun? Saan ako napunta? That is according to Jewish tradition and mysticism. I don't say I subscribe to it. Di ba? Kaya hindi mo kasi nga alam kung gigising ka pa bukas eh. Tama po. Who among us knows that there is a surety that tomorrow you're gonna wake up? None. Therefore, every waking up in the morning is a blessing from God. You are given an opportunity to do things for the Lord. Kaya huwag nating sayangin yung buhay natin, huwag nating sayangin yung oras at panahon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Di ba, mga kapatid? Always abounding in the work of the Lord. Why? Knowing that your labor is not vain in the Lord. Why is it not vain? Dahil garantisadong may pagpapala yan. Hindi mo na kailangan hihingiin. Hindi mo na kailangan sabihan ng Panginoon. Alam ng Diyos kung paano siya magpala, mga kapatid, sa mga masikap na sa Kanya'y naglilingkod. At ang pagpapala, hindi lang ang pinag-uusapan sa lapi. Maraming pabor ang Panginoon Diyos na minsan hindi natin nabibigyang pansin. Amen po. Ang kalusugan ay pagpapala. Ang tayo po'y hindi na uuwi sa aksidente ay pagpapala. Di ba? Yung nakakauwi ka sa tahanan mo everyday, nakakauwi ka sa pamilya mo everyday, pagpapala. Iniingatan ng Diyos ang buong sambahayan mo, pagpapala. Tama po? Dahil hindi lahat nakakaranas ng ganyan. Marami ngayon, mga kapatid, yung kanilang mga anak, kung ano-ano nangyayari. Pero tayo, nasa ilalim tayo ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya, ang Diyos po'y marunong magbigay ganti. Hindi maramot ang Diyos, mayaman ang Panginoon sa biyaya at napakasagana ng ating Panginoong Diyos. Bakit ba tayo takot maglingkod sa Panginoon? Huwag ka matakot na ibigay ang lahat para sa Panginoong Diyos dahil ang Diyos garantisado pagka pumalit at magbigay ganti sa iyo. Amen po? Doble pa nga eh. Doble, because God is a God of multiplication. Ano sabi ni Pablo? If you sow sparingly, you reap sparingly. If you sow bountifully, you reap bountifully. Di ba? Pero pagka nag-sow ka, huwag mo namang isipin bukas may ani na. Hindi ganon. Di ba? Pero there is something coming. Because your labor, when you labor, you are sowing something in the Lord. That labor, no matter how small, big it is, if you do it for the love of God, that will not be in vain. Amen, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya ang isang mature na Kristiyano, kagalakan niya ang naglilingkod sa Diyos. Kagalakan niya, may naaambag siya sa gawain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Okay, next. Controlled tongue. Ang isang mananampalataya ay meron ng kakayanang supili ng kanyang dila at kung ano ang namumutawi sa kanyang dila. Efeso 4:29, ganito po ang ating mababasa. Sabi ng Biblia, let no corrupt word proceed out of your mouth. Amen. What is a corrupt word? Anything that destroys the person of someone. Di ba? Kung kayo naninira ng kapwa nyo, yan corrupt word. Di ba? Chismis, that's corrupt word. Di ba? Amen po? Hallelujah. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification. Kailangan nakakapagtibay ang mga lumalabas sa salita, sa bibig natin, nakakapagpatibay sa atin pong mga kapatid. Di ba tinalaki na natin yung dila pinakamaliit na sangkap ng ating katawan, pero napakalaking apoy
ang kaniyang ginagawa. Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, maging maagap sa pagdinig, subalit maging mabagal sa pagsasalita. Let us be fast in hearing, but let us slow in speaking. And let your communication be salty. Tama? Kailangan may alat daw ang atin pong pananalita, yung nakapagbibigay edification at nakakapreserba, because ang salt ay it preserves, no, so that a meat or any item or goods will not be corrupted. Yan ang trabaho ng salt, mga kapatid, nagbibigay lasa, it gives taste, it preserves, mga kapatid. Sabi ni Pablo, let your communication be salty. Kailangan maalat, mga kapatid. No? And therefore, yung ating dila, yung ating bibig na pinanggagalingan ng napakaraming bagay, mga kapatid, kailangan po kung matured na tayo na believers, we have to control, calibrate our speech. Is my speech gives edification, or does it destroy? Mga kapatid, does it uplift a person? Does it encourage? Or it puts people down? Di ba? What kind of communication am I engaging myself into? Di ba? So ang payo ni Paul, let it not be a corrupt communication. Mga kapatid, can I hear an amen? Di ba? So, yan po ang napakahalaga. Sabi sa 31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking, di ba, be put away from you with all malice. Let all evil speaking. Ang sinasabihan ni Paul dito, mga believer, hindi naman unbeliever. Ibig sabihin, ito po ay presenting nangyayari sa iglesia ng Epeso, kaya nangailangang sulatan sila ni Pablo upang sila ay mapaalalahanan bilang mga believer na sila ay kung ano ang marapat nilang ilakad, ikilos, isalita bilang mga nagpapakilalang mananampalataya. And be kind to one another. Tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Yan yung kasunod Dahil ang susunod na karakter ng isang mature Christian, humility and forgiveness. Diba? Ang isang mananampalataya ay merong spirit of humility. Basahin natin sa Colossians chapter 3, verse 12. Anong sabi sa Colossians 3:12? Purihin ang Diyos. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies. Put on tender mercies. Hindi lang mercies, tender. Ano yung sabihin ng tender? Malambot. Tama? Malambot, madaling. Alam mo kung sa pagkain, madaling nguyain. Diba? Pag matigas yung pagkain, pinalalambot natin para madaling ma-absorb. Diba? Gentle. Yan po ang isang synonym ng tender. Diba? Tender loving care. Put on tender mercies. Kindness. Kailangan, kung paanong ang Diyos punong-puno ng habag, mahabagin din tayo. Hindi matigas ang puso natin. Amen po? Ito minsan hindi naman sa ako'y
nagtataas ng bangko. Minsan pag nakakakita ako sa Facebook ng mga na ospital, di ba? Pahingi po ng konting tulong. Hindi ko makilala yung mga tao na yan. Sabi ko, pahingi ng GCash. Amen po. Whether nagsisinungaling sa o hindi, bahala na ang Diyos sa kanya. Tama? Mga kapatid. Kasi baka isang araw makita mo yung sarili mo sa ganung kalagayan eh. Hindi ba? Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? No? He that is merciful will also receive mercy. Diba? Kung ikaw ay mahabagin, balang araw, mangangailangan ka ng habag, tatanggap ka rin ng habag. Di ba? Kahit lang yung may utang sa'yo, kung talagang yan ay hirap na hirap lang magbayad, o di, pakawalan mo na. Bigyan mo siya ng jubilee. Brother, alam kong ikaw may hirapan na magbayad eh. Nakikita ko yung kalagayan mo. Okay na yun, sabihin mo. Amen po. Forget about it. Bakit po? Kapatid mo sa Panginoon yan eh. Amen po ba tayo? Kung yung tao talagang wala nang kakayan magbayad, mga kapatid, huwag mong gawing dahilan yung salapi para yung relasyon yung dalawa ay mabiyak. Ikaw, kung sakaling pinagpapala ka ng Diyos, yung kapatid mo naman hirap na hirap at nagkautang sa'yo, at kaya mo namang pasubalian na yon, di i-quits mo na lang. Bakit? Kaya kang pagpalain ng Diyos 10 times over. Amen. Di ba? Naalala ba ninyo yung the parable of the unforgiving servant? Di ba? Nung siya'y humingi ng amnestia sa kanyang amo, dami niyang utang, abay binigyan siya ng amnesty ng amo niya. Kaso nung yung mga nangapangutang naman sa kanya, ang humingi sa kanya ng amnestia, sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng narinig ng kanyang amo. Di ba? Pinatawag siya ng amo niya, sabi niya, nung ikaw yung humihingi ng amnesty sa akin, pinatawad kita. Di ba? Kinwits ko lahat ng utang mo. Bakit ngayon? Yung mga taong nagkakautang sa iyo, humihingi ng habag mo, hindi mo magawang kahabagan. Anong ginawa ng amo niya? Sabi ng amo niya, bayaran mo ako lahat, pati yung tubo ng utang mo sa akin, bayaran mo. Amen. Naalala ba ninyo sino yung maliit na tao? Si Zacchaeus. Di ba nung si Zacchaeus na-convert? Naalala ninyo? Anong ginawa ni Zacchaeus? Lahat ng mga taong parang nalamangan niya, binayaran niya, dinoble pa niya nga Tama? Amen po? Bilang pagpapakita ng kanyang totoong paghingi ng kapatawaran at napatawad siya, mga kapatid. Dahil makasalanan siya bigla siyang pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil gusto niyang ipakita totoo ang kanyang pagsisisi, mga kapatid, pati yung mga taong alam niyang nagawa niya ng hindi maganda, dinoble niya yung bayad. Para ano po? Para ipakitang totoo yung kanyang pagsisisi. Amen. So sa buhay natin, hindi palaging kabig. Amen po. Kung ikaw naman ay nasa kalagayan nakakariwasa ka, ay di let go mo yung iba, mga kapatid, na mga tao na nahihirapan naman silang magbayad sa'yo. Amen. Kailangan merciful tayo. Dahil yan ang Diyos merciful ang Diyos. Yan ang karakter ng Panginoon. God is a merciful God. His mercy endureth forever. Isipin mo tayo ilang beses nating sinuway ang Diyos. Amen po? Ilang beses dapat napalo na tayo ng Panginoon, pero merciful pa rin ang Diyos sa atin. Di ba? Pag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, pinapatawad tayo ng Panginoon. Pero kapag tayo naman ng hinihingian ng ganoon ding pagpapatawad sa ating kapwa, parang hirap na hirap ata tayo Hindi ganoon. Mga kapatid, huwag mong hayaang maalipin ka ng mga bagay na yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen po?
No? Karakter ng Diyos yan ang karakter ni Kristo eh. Di ba? Oh. Di ba yung mga Pariseo nung nakikita nilang pinupunasan ng babae yung paa ng Panginoon, hinahalik-halikan pa. Sinaway nila, tama. Anong sabi ng Panginoon? Pabayaan niyo siya. Her sins which are many, sabi ng Panginoon. Her sins which are many. Ang kanyang kasalanang napakarami. Kasi yun ang kanyang paraan para ipakitang taos-puso ang kanyang pagsisisi. Nagawa niyang hugasan ng paan ng Panginoon na puno ng buhangin dahil sa paglalakad ng kanyang luha. Pinunasan ng kanyang buhok. Hinalikan, binuhusan ng pabango. Tapos yung mga self-righteous na Pariseo sinasaway-saway. Sabi ng Panginoon, wag. Diba? Napakarami ng kanyang kasalanan at ngayon siya'y napatawad. Anong sabi ng Panginoon? My daughter, go in peace. Your sins that are many are forgiven you. Napatawad na kita. O, hindi ba mga kapatid? She left the room, relieved and release. Puri ng Diyos. Amen po. Alam niyo ba kapag ikaw ay nagpapatawad, you are sitting on God's chair? Alam niyo ba yan? Kapag you bestow mercy, you are acting as if you are God. Dahil pwede mo nang hatulan yung tao, pwede mo nang hukuman yung tao, pero imbis na hukuman mo siya, sa dami ng ginawa niyang kapalpakan sa iyo, you bestow mercy. That is the attribute of God. Amen. Mga kapatid, naalala ba ninyo si Elijah? Kung di ako nagkakamali kung si Elijah yun or si Elisha. Anyway, minsan it's napapalitan eh. O di ba sinugod sila? Kaso yung mga sumugod sa kanila nabulag. Tama? Amen. Nung nabulag yung mga sumugod sa kanila, napakaraming mga sundalo, nang buksan ng Panginoon ng kanilang mga mata. Alam mo kung saan nila nakita sarili nila? Sa kampo ng mga anak ni Israel. Lumapit ngayon ng isang sundalo. Sabi ng isang sundalo, Father, oh, my Lord, sabi kay Elijah or Elisha, patayin na po ba namin? Ano sabi ni Elijah? Bakit mo namang gustong patayin na ikaw ay may pagkakataong magpakita ng habag? Bigyan mo siya ng mainom, pauwiin natin siya, at hayaan mong ibalita niya sa kanyang amo ang ginawa natin sa kanya. Hello? Have you read that? In the book of Kings? Ginawa yan ni Elisha or ni Elijah, mga kapatid. Meron siyang, si David, di ba ganun din? He could have killed Saul, tama? Does he have the right to kill Saul? Of course. Dahil Saul was chasing him. He was about, his mission is to kill David. But when David had a chance to kill Saul, instead of killing Saul, he did not. He bestowed mercy. Anong sabi ni Saul? David, my son, you are more righteous than I. Amen. Do not fight evil with evil. Fight evil with good. Dahil alam mo kung anong finifeed natin? Pagka naggumaganti ka sa kapwa mo, sa kapalpak ang ginagawa sa iyo, pride. Diba? What you are actually feeding inside of you is your pride. Pero hindi tayo dapat ganon. Anong sabi ni James na kinalulugdan ng ating Panginoon? James 4 verse 6. Ito ngayon ang nawawala sa mundo eh. Do you not notice that we are living in a world full of hatred today? There's just so much hatred in the world today, tama? Di ba? Masyado ng mataas ang amoy ng muhi at galit sa kapwa. Tama? Nawala na ang pag-ibig sa kapwa. Eh, nung araw naman, hindi naman ganyan, tama? Kahit na hindi nakakakilala sa Diyos,
kahit papaano meron pa ring malasakit sa kapwa. May pakikitan, meron pa ring pakikitao. Kumbaga. Ngayon wala na yan eh. James 4:6. Pero bilang mga mananampalataya, wag nawang ganon. Kaya nga, ilaw tayo mga kapatid eh. Amen. Amen po. Tayo po yung liwanag. Kailangan makita ito sa atin. Huwag tayong maging tagapakinig lang kung hindi maging tagagawa. James 4:6. But He gives grace. Therefore He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. God resist. Alam mo yung salitang resist? Tinutulak ka ng Diyos, ayaw ka kasama ng Diyos. Tama? Pinakaayaw ng Diyos na attitude yan, yung proud. Mga kapatid. Kaya, yung clothes of, tayo ay magbihis ng kababaang loob, yun ang pinakamabangong samyo. The fragrance of humility is the most precious scent in the nostrils of God. Yang kababaang loob, mga kapatid. Minsan kahit kaya mo nang magmataas, hindi ka nagmamataas. Kasi alam mo, biyaya lang ng Diyos kung ano man yung narating mo sa buhay, tama? It's all by the grace of God. 1 Peter 5:5. Mga kapatid, unang Pedro 5:5. 1 Peter 5:5. Can we say amen? Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Amen? Kahit itong ganitong attitude, nawawala na eh. Mga bata ngayon, kung sumagot grabe eh. Di ba? Yes, all of you be submissive to one another. Kailangan magpasakupan tayo. kung may nagpapasakop sa iyo at kinakailangan ikaw yung magpasakop din naman, let us submit. Yung submission kasi one to the other is a sign of humility yan eh. Tama? Amen po? We submit to one another. Wala yung pataasan ng hindi, pababaan. Mga kapatid. And be clothed with humility. For God resists the proud, but God gives grace to the humble. Proverbs chapter 3, verse 34. Kaya, kailangan marunong ka mag-check ng sarili mo. Mukhang yumayabang na ata ako. Di ba? Learn to check yourself. Oh, Lord, sorry. Pasensya na po. Sorry po, patawad po. Di ba? Kailangan, alam mong i-check yung sarili. Uy, mukhang hindi ko dapat sinabi yun. Ganun po yun. Kaya mong i-correct ang sarili mo. Mga kapatid. Surely He scorns the scornful, but gives grace to the humble. Mga kapatid. No, napakahalaga po niyan bilang mga mananampalataya. Panghuli po, bagamat tayo ay medyo na-extend. Ang attitude ng isang mature na Kristiyano ay meron siyang perseverance or patience in trials. Napansin po ninyo yung mga magulang natin sa kanilang pag-edad. No? Tumanda silang tanungin nyo, gaano na karaming sakit ng buhay ang kanilang pinagdaanan at pagdadaanan pa at haharapin pa, subalit hindi sila sumusuko. Tama? Amen po? Amen. Pag magkwento sa atin ng mga magulang natin at magkukwento tayo ng mga pagsubok natin, matatawa na lang sila sa atin eh. Anak, ay nako. Wala pa yan eh. Kung maranasan mo yung naranasan namin, baka hindi mo kayanin, anak. Yung sinasabi mo ngayon, wala naman yan. Hindi man yan problema talaga. Kaya kahit sa mag-asawa ngayon, konting bagay lang, gusto na maghiwalayan. Ay, Diyos ko naman, ano ba kayong dalawa? Ito ha,
There are many that's preparing for wedding but are not preparing for marriage. All they care about is preparing for a wedding, but are they preparing for marriage? Hello? Amen? Do you understand me? Naniwala ba kayo na ang Biblia ay life's manual? Tama. Pero, ilan sa atin dito ang bumibili ng mga gamit na nagbabasa ng manual? Siguro, konti lang. Pag bumili ka ba ng speaker or microwave oven, binabasa mo paano dapat gamitin? Hindi eh. Basta binili mo, trial and error, tama? Ganon yung tao eh. Trial and error. Pag nakamali, di iba naman. Pag bumili ka ng cellphone, binabasa mo ba yung manual ng cellphone, paano gamitin? Hindi. Do you understand me? Amen po? Madalang lang yung tao kasi ilang pages yun, no? Ang liliit pa ng mga salita. Ganito pala yan. Mali. Naisaksak mo ng 220, 110 pala yung, yung amplifier. Hindi mo binabasa eh. Amen. Kung kayo ay nag-aasawa, did you even care preparing yourself for what you are about to enter? Binasa mo, nagbasa ka ba ng manual? Nagbasa ka ba ng mga libro? Paano ba ang buhay ng may asawa? O susugod-sugod ka sa isang bagay na wala kang kamuang-muang? Pagkat nag-asawa na kayo, naku, ano ba itong napasok ko? Bakit? Hindi ka naghanda eh. Amen. Hello? Kaya ang nangyari, nung nag-asawa na, di na nagkasundo, ayoko na, uwi ka na sa nanay mo. Hiwalay na tayo. Maraming young people na ganyan ngayon. A beautiful wedding is not a guarantee of a successful marriage. You may have all the angels in your wedding, but when you wake up tomorrow morning, it's another ball game. So prepare. At walang ibang preparasyon, salita ng Diyos. Tama? Mag-aasawa ka, hindi mo alam sino yung dapat mong kasamahin sa buhay. Hindi mo man binabasa eh. Ito bang liligawan ko eh, nandyan yung qualification sinasabi ng Biblia. O, di basahin mo yung Proverbs. Blessed is a man who finds a virtuous woman, for her value is more than rubies. And then he describe doon kung ano ang virtuous woman. She wakes up in the morning, prepare the meal, and then she nurtures the children. She is a pride of her husband. Everybody talks about her wonderful characters. Binasa mo ba yan? O basta ka lang pumasok sa isang relasyong wala kang kaalam-alam kung sino yung pinagsasabihin mong I love you. Ay, Rugo, batukan kita dyan eh. Sorry ah. Di ba? Joke lang yun. Di ba? Kaya alamin mo kung ano yung pinapasok mo. Di ba? Ay, may kasabihin yung matatanda eh. Ang pag-asawa, ang wika, hindi parang kaning isusubo na kapag napasok kay luluwa mo. Marami nang lumuwa. Di ba? Akala nila halimbawa nag-asawa ka, ay tamad pala itong napangasawa ko eh. Pasensya ka. Yan ang inasawa mo eh. No exchange, no return yan eh. Di ba? Ay hindi mo sinuri, hindi mo man lang inaral, hindi mo dinalangin sa Diyos. Susugod-sugod ka, para kang si Andres Bonifacio. Di ba? Maraming ganyan na bata ngayon. Mga kapatid, hindi na kumukonsulta sa magulang, maano sa tingin mo yan? Di ba? Masama bang kumonsulta sa daddy mo? Kung ikaw ay babae pa, may nanliligaw sa akin eh. May karapatan ba yung magulang? Of course!
Nasaan ba yung tao na yan na nanliligaw sa'yo nung pinanganakan? Nandyan ba yan? Pagkatapos, ganun-ganun na lang, kukunin ka nang di mo man lang sinabi sa tatay mo kung ano isip niya dyan sa nanliligaw sa'yo. Amen. Tapos nililigawan ka sa cellphone lang. Gusto mo yon? Ang cheap mo naman. Nagpapaligaw ka sa cellphone. Pastor, hindi makaluma yun ang tama. Dahil kung yung lalaki, nagtutotoo sa'yo yan, hindi yan mahihiyang haharap sa magulang mo. Amen. Hindi ang habol niyan yung katawan mo. Gusto niyang ilagay sa tama. May tamang paraan ng panliligaw. Amen po ba tayo? Oh. Ba't ba tayo napunta dyan? Saan ba kasi tayo? O ito, Romans 5:3. Mga kapatid, Romans chapter 5 verse 3. And not only that, but we also glory in tribulation. O hindi pala dapat nag-iiyak pag kami tribulation ilan sa atin dito yung pag nagpatotoo. Grabe yung pinagdadaanan ko ngayon. Wala na kayong naisip na salita kundi pinagdadaanan. Hindi ba pwedeng pinagtatakbuhan na lang? Amen. Wala na akong alam na narinig na terminology sa mga nag-MC dito Pwede bang ibahin naman ninyo yung term ninyo? Kung ano man po yung pinagdadaanan natin. Pwede ba yung positive naman? Amen. Pag kayo ay inatasang mag-MC, abay, manalangin naman kayo ng mga term na gagamitin ninyo. Huwag naman yung, palagi na lang ako nabibigyan ako dun sa pinagdadaanan Wala na ba kayong ibang alam na term? Puro na lang ganon? Amen. Napag-aalaman ko tuloy, di kayo nagbabasa Basahin niyo yung Bible niyo para alam niyo kung paano mag-encourage pag nag-MC kayo dito. Dahil there are so many terms that you can use to lift up the brethren. Amen. I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Today we are in the house of the Lord. Are you glad? Hello? Amen. Can we say praise the Lord? Di ba? Huwag kayo nangungopia dyan sa mga tagalabas. Amen po? Magbasa kayo ng libro ni Barbanham para malaman nyo kung ano yung tama, mga kapatid. Maturing yan Amen po? Sana naman yung kinukote nyo, are you not glad we have been chosen before the foundation of the world? Mga ganung latag. Yun ang latag ng end time. Hindi yung parang denomination ng dating. Do you understand me? Bakit ko sinasabi ito? Dahil we are moving towards spiritual maturity. Hindi kailangan puro pa-baby, pa-bebe, pa-cute. Hindi ganon. Pwede ko ba bang isama yung tao sa gera, walang alam kundi pa-cute? Mauna pang, baka sa pagnatarantay, mabaril ka pa Hindi ka nagsasama ng isang hindi warrior sa digmaan. Pabigat yan Ang sinasama mo sa gera, yung handang makipaggera. Hindi puro pa-cute. Mga kapatid. Amen. Ito sinasabi ni Pablo, we glory in tribulation. Bakit ka nag-glory in tribulation? Because you understand you are in fellowship with the sufferings of Christ. Nakakatikim ka ng measure ng paghihirap ng sinusundan mong Panginoon na sinabi, kapag sumunod kayo sa akin, ito ang mararanasan ninyo. Hindi naman nagsinungaling si Kristo He was very clear of what we are to face when we follow Him. Hello? Amen? That when you follow Christ, it is not an easy-peasy life. It is a life full of sufferings. It is a life that you will have to endure many things. It's not a walk in the park. It's not a piece of cake. But how can you glory in tribulation if you don't understand what this walk is all about? At sino yung sinusundan mo? Amen? And therefore, when you face tribulation,
Mga kapatid, iba yung reaction natin. Instead na, Lord, thank you because I know you have a reason why you allow me to go through this. Only a mature believer can say, thank you, Lord, in times of great trouble. Nagbabasa ba ako ng Bible o this is my own? Ano sabi ni Paul? Should we feel sad about tribulation or we should glory? Hello? So, sagutin po ninyo ako. Should we feel sad or should we glory? See? But what is our reaction? Pag ang reaction natin ay katulad ng reaction ng taga-sanlibutan na, ang dami kong, then you don't really understand. Baby ka pa, mga kapatid. You are not still growing. Bakit nasasabi ito ni Paul? Pinagdaanan niya eh. Amen? Si Pablo pwede niyang sabihin, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig kay Kristo. Ako'y laging nasa kapanganiban. Kapanganiban sa paglalakbay sa lupa, kapanganiban sa paglalakbay sa dagat, kapanganiban sa mga mapagkunwaring kapatid. Sa kagutuman ay madalas, sa pag-uusig ay madalas. Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, aking sinasabi, kahit ang anghel, kahit ang sino pa mang prinsipalidad o kapangyarihan, wala sa mga ito ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa Panginoon. Yan ang mature na mananampalataya. But when we are going through the fire of trials, we whine and complain, you don't come to church because of that, then your reaction is not scriptural. Pag kayo ay nangihina, the more ninyong puntahan ng Panginoon. Bakit ka hindi nakapag-attend? Dami kong problema. Ay, di lalo mo kailangan ng church. Tama. Marami ka palang hinaharap tapos hindi ka nag-a-attend. O di lalo kang mababagsakan ng suliranin. Amen. Pero kung ikaw ay pumapasa na mabibigat na mga pagsubok, mentras mong dalhin ang sarili mo sa gawain ng Panginoon, sapagkat doon ay malaki ang possibility na basagin ng Diyos ang pamatok na iyong pinapasan. Sa pag-awit pa lang, maibsa na ang iyong mga dalahin. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay magkaroon ka ng liwanag ng pag-iisip. Ay, mali pala ang aking pananaw. Then the Lord will redirect your mindset. Because most of the time when we go through trials, our emotion is controlling the way we think. But the Word of God will give us the way to see things scripturally. From the lenses of God, not through our own lens. Not through our own perspective, but in the perspective of God, mga kapatid. Sabi nga ni Job, di ba? Amen? God giveth, God take it away. Di ba? Ano sabi ng asawa ni Job? Sumpain mo ang Diyos mo. Anong sagot ni Job? Nagsasalita kang para kang babaeng patotot. Tama. Hindi nagpadala si Job sa mga pamumuna ng kanyang asawa, mga kapatid. Kaya nga meron tayong Biblia eh. Kapag binabasa mo yan, marami nang nauna sa ating dumanas, mga kapatid, sa mahihigpit na pagsubok sa kanilang pagsunod sa Panginoong Diyos. Wala pong maihahambing yung mga nararanasan natin. Wala yan. Mga discomfort lang nakukunti yan, mga kapatid. Madali tayong umaaray. Hindi dapat ganon. Ano ang bunga ng tribulation? Perseverance. It gives you spiritual stamina, endurance. Tama? Amen po? Kung ikaw ay nagwe-weights o kung ikaw ay sa marathon, yung sinasalihan nila Jerwin, siguro kaya ko muna 2 kilometers. If I endure 2 kilometers, maybe next time I can endure 5 kilometers. It builds endurance, tama? Pero kahit sa pagtakbo, mga kapatid, pwede kang sumuko in the middle of the run. Because your body will probably tell you, you don't have to push it.
Pero if you push it and then you are able to conquer and end into the finish line, there is an amount of satisfaction and amount of fulfillment. Kaya ko pala. Tama? Arnalyn, di ba? O yan o. Nasa scripture kasi yan eh. Endurance eh. Ang endurance ginagamit sa anything that you need to exert effort. Kaya kung masanay ka na sa mga sakit ng buhay, may endurance ka na nun. Mga kapatid. Hallelujah. Knowing that tribulation produces perseverance. So hindi ka pala magkakaroon ng perseverance kung walang tribulation. Kaya wag mong i-rebuke yan. And perseverance character. Di ba? Hello? Amen? It builds a character. You will have a reputation. Character is a reputation of what kind of believer you are. And the same na dinanas mo, you can extend comfort to others. Brother, kaya mo yan. Dinaanan ko yan, napagtagumpayan ko, magtiwala ka sa Diyos, mapagtatagumpayan mo din. Then you are able to encourage others. Yan ang sinabi ni Paul sa binasa natin, you ought to be teachers. Kasi meron ka nang pwedeng ituro. Naranasan mo na eh. Kaya yung mga magulang, huwag kayo magalit sa mga magulang nyo. Meron silang karapatang magturo sa inyo kasi meron silang pinanggalingang buhay na pwede ninyong matutunan. Sasabihin nila sa inyo, anak, huwag mong ulitin yung pagkakamaling naranasan namin. Amen. Kaya ang anak na masunurin at mapagmahal at nakikinig sa payo ng magulang, yan ang mga batang nagtatagumpay sa buhay. Pero kung matigas ang ulo mo, bahala ka. Baka tumama yung sinabi ng matatandang nagsasalita. Sa huli ang pagsisisi, ang wika. And perseverance, character. And character, hope. Di ba? Amen? Merong resilient. Di ba? Yan daw ang character traits ng Pilipino. Pero hindi naman lahat ng Pilipino resilient eh. Di ba? Yun applicable yung salita na yung resilient sa atin bilang Kristiyano. Why? Because we never give up. Why should I give up? Amen? I did not serve the Lord this far only to give up. Hindi ako gumugol ng ganito katagal na panahon naglingkod sa Diyos just to throw in the towel and say, I'm done. Oh, no. Oh, no. By the grace of God, we will continue serving the Lord. Amen, mga kapatid. Because that's the joy of a believer. Amen. Ang joy natin ang joy natin fellowship, ang joy natin salita ng Diyos, yan ang joy ng isang tunay na mananampalataya. Salita ng Diyos. Amen. So bago tayo magtapos, naalala ko tong bersikulong ito. It's a familiar verse, pero basahin natin. Wala namang gamot sa nakakalimot kung hindi ang paalala. Psalms chapter 1. Diba? Kayong mga bata, do you read your Bible every day? Hindi. Sorry. Amen? Do you pray every day? Okay. If you can pray every day, you can read your Bible every day. What is 3 minutes? Is that too much to ask? No. So hindi naman pahabaan yan eh. At least you read, tama? Every day. Wala ka ng rason, nasa cellphone mo na yan eh. I would advise you to read the book of Psalms and the book of Proverbs. Yung 2 libro na yan. Every day. Basahin nyo kahit 3 bersikulo lang. Every day. Di kung araw-araw nyo binabasa yan, in 365 days, mauubos nyo yan. And then, habang binabasa ninyo, pumapasok yan dito eh.
sa puso ninyo, mga kabataan. Basahin natin. Babasahin ko sa verse 1, basahin nyo sa verse 2 hanggang verse 6, and then we will end. Chapter 1, I will read verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kayo ang verse 2. Louder. Louder, come on. Read it louder. Come on, church. Again. He meditate day and night. What is he meditating? The law of the Lord. What will become of him if he does that? He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall also not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kayo sa verse 4. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Together, let's read verse 6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at naway nakinabang po kayo sa ating pinag-usapan ngayong gabi. Tayo pong lahat ay magsitayo at pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Panginoon, salamat po. Ang iyong salita ay totoo. Ang iyong salita ay buhay. Magkamisan kami ang matitigas ang ulo. Kami po ay madalas masuwayin. Kaya kami kailangang mapaalalahanan palagi. Subalit, Lord, dalangin ko na kami ay hindi manatiling bata sa pananampalataya. Na kami po ay lumago at mag-mature. Kami po ay mag-evolve, mag-develop, maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Hindi mo kami dinala rito para kami manatiling bata. You are training us so that one day magamit mo kaming lahat, Panginoon. Kung kaming lahat ay may devoted mind patungkol sa iyong gawain. Imagine what we can do. Ang dami namin dito. Kahit lang sa aming mga Facebook account, hindi kami mahihiyang ipangalandakan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang dami namin dito, Lord. We can use it as a vehicle to reach out to people, to declare your righteousness. Hallelujah. We have now the tools to propagate the salvation of the Lord. Kaya Panginoon, nawa wag naming ikahiya ang iyong salita sapagkat ikaw ang nagsabi. Pag ikinahiya ka namin, ikakahiya mo rin kami sa harapan ng iyong Ama. Kaya o Diyos, tulungan mo kami, give us the boldness, give us that spirit of devotion sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Wag nawa kaming manatiling sanggol sa aming paglilingkod. Kung hindi mag-mature kami, Panginoon, help us, Lord, to mature, to grow, to bear fruits, Panginoon, to be skilled in the word of righteousness, na kami po ay kapaki-pakinabang sa iyong kaharian, sapagkat, Lord, wala kaming gagawin na lilimutin mo. Lahat ng aming iniaambag, maliit o malaki, yan po ay magagantimpalaan, Panginoon, ngayon at sa buhay na darating. Panginoon Diyos, ingatan po ninyong aming paglalakbay bukas at ang mga iba pang maglalakbay sa malayo. Let your traveling mercies be upon us, Lord. At dalangin ko, Panginoon, na maging mabunga ang aming pagmimisyon. At dalangin ko na makinabang po ang lahat ng mga darat na namin at mapapahayagan namin ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isang narito, salamat sa effort ng bawat isa. At naway kanilang pinakinabangan at kanila pong magamit sa kanilang mga personal na buhay ang iyong mga salita at mga tuntunin. At kami pong lahat ay magkaroon ng bunga sa aming buhay, O Diyos. Ama, isinasauli namin sa iyo ang lahat ng papurit kaluwalhatian. At itong lahat ay inaasahan naming ipinamamagitan ng iyong anak, si Kristo Jesus na aming Panginoon
at dakilang tagapagligtas. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat.